kung maalala po ninyo, more than 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng parliamentary inquiry. At doon sinabi ko po na nakita ko po na yung titulo ng ABS-CBN na isinumiti nila sa atin, yung una po nilang sinabmit ay isang Xerox copy lang. Nung kumuha po ko ng electronic copy, ang inaasahan ko pong makuha, Mr. Chair, ay yung original copy. Kahit sino po ang inaasahan niya kapag ikaw ay humingi na sa Register of Deeds, ang makikita niyo pong ibibigay nila ay yung original copy. Yung pong salitang original copy, Mr. Chair, nakasulat po sa left margin ng titulo. Pwede po ba nating ipasinag yung, nagpagawa po ako ng, yung kopya po ng mga titulo, pwede nyo bang i-zoom para makita natin? Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Ito pong bandang kanan po, yan po yung Xerox copy na tinanggap natin na una, bago po sila nagbigay ng electronic copy. Yung electronic copy po, ito yung bandang kaliwa. Mapapansin po nyo yung seal, medyo napingas po yung bandang unahan ng seal, dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, buo po yung seal nung kanan. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Makikita nyo, may linya po doon sa may unahan ng natapyas na ulo ng seal. Nawawala po yung pinagkunan ng titulo na 125702. Ito po yung titulo ng ABS-CBN. Doon po sa sinabmit nila, 110731, malinaw po yun. Pero doon sa nakuha ko na po na kopya, na-suppress na po yun. Ito po nagiging problema, Mr. Chair. Nung tiningnan ko po yung pinagkunan na titulo, yung 110731, TCT 110731, mabibigla po kayo sapagkat iba po yung lugar na tinutukoy doon, parang barangay Bagong Nayon, at ang area po niya ay 42 square meters. Samantalang yung binigay po nilang titulo sa atin, meron po siyang area na about 44,000 plus square meters. Pagkatapos meron pong annotation sa bandang kanan ng titulo 125702, nakalagay PR 9606. Ang ibig po sabihin ng PR, Provisional Registration. Pwede po bang makapagbigay ang ABS-CBN kung meron kayong kopya ng Provisional Registration? Nakapagtataka po kasi, pagkatapos ng 53 taon, bakit hindi pa po kayo nakakuha ng titulo? Bakit? At saka bakit po yung, kung totoo pong merong provisional registration, bakit hindi po naka-annotate doon sa titulo ninyo? Dapat po naka-annotate yun. Congressman Marcoleta, bago po sumagot ang ABS, naubos na po ninyo yung oras ninyo. Bagamat papayagan ko pong magbigay linaw ang ABS-CBN at kung hindi po kayo magiging masaya sa magiging sagot ng ABS-CBN, ay maaari nating pag-usapan itong talakayan na ito tungkol sa torrents titles po ng pagmamay-ari ng ABS-CBN sa Blue Ribbon Committee na po, Congressman Marcoleta. ABS-CBN? If I may be recognized, Mr. Chair. Opo, nirecognize ko na Sir, po kayo, ma'am. Yung pong hinihingi ni Congressman Marcoleta, wala po kaming sagot doon po sa PR number na sinasabi niyo po. Ma'am, yung hinihingi po kasi ni Congressman Marcoleta, pwede niyo po akong itama kung ako'y nagkakamali. Yan po kasi katibayan na kayo talaga ang may-ari po nung
nung lote na kinatitirikan ng ABS-CBN. At Mr. Chairman. ilang beses na po na itinanong ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta sa Committee Secretariat kung nasaan ba talaga yung original na torrents title po para mapatunayan na ang ABS-CBN talaga ang may-ari nung lote po na nababanggit. ABS-CBN, Mr. Chair, nung one of the first few hearings, we already brought the original copy of the title, which was already examined here, and we already submitted a certified true copy of the title before the COMSEC. yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, for the record, nabanggit na po ni Deputy Speaker Marcoleta na iba po yung isinumbite na hindi po yun owner certificate to. Iba po yung sinubmit nila, Mr. Chair. Hindi ko po nakita yung original, kung may original. Ang nakita ko po yung Xerox copy. Pero Mr. yung Chair, Xerox copy po, ang sinasabi, duplicate, Deputy Speaker Marcoleta, sa palagay ko po hindi kayo masaya sa sagot ng ABS-CBN. Kaya gaya po ng nauna kong nabanggit ay maaari natin pag-usapan sa Blue Ribbon Committee yung usapin ng torrents titles ng ABS-CBN matapos po ang usapin sa prangkisa ng ABS-CBN. Pwede rin po, Congressman Mr. Chair. Marcoleta. Ang problema lang ganito, sapagkat walang closure po yung isang subject matter na diniscuss natin, ito po yung reacquisition ng properties ng ABS-CBN. Marirecall po ninyo na yung record ng first arbitration noong 1987, ito po yung nawawala. Pagkatapos nga, nakita natin, pati titulo, questionable po eh. Ang ibig lamang pong sabihin kasi nito, hindi po existido yung original title sa vault ng Register of Deeds ng Quezon City. Hindi po maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Kung hindi po nila palilitawin yung original title, questionably po yun. Alam po ba ninyo, dalawa ang titulo ng 125702? Isa sa kanila at saka sa isang mag-asawang Honsay. Yun naman po ay 400 square meters. Napakarami pong duda nitong titulong ito eh. Mr. Chairman, Nakaano pa rin po ito, nakakonekta pa rin po sa prangkisa. Mr. Chairman, Naintindihan ko po, Deputy Speaker Marcoleta, ngunit kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po nila maisumite, ang nakarecord po sa Secretariat na ilalagay po sa report ng joint committee ito ay hindi sila nakapagsumite ng original na titulo. At maaari po ninyong ayusin po yung records sa panahon po na maisasubmit po ninyo yung original na titulo. ABS-CBN? Mr. Chair, during one of the hearings, the original copy was already exhibited before this court. At any rate, we have submitted a copy of the certified true copy of the title issued by the Register of Deeds before the committee secretary. Mr. Chairman, Yes, Mr. Chairman. Vice Chairman Defensor, pagkatapos po ikikilalanin ko si Congressman Zarate. Yes, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the Deputy Speaker is not satisfied with the record submitted and that we will continue the hearing on this particular case, the title of ABS-CBN, in furtherance of the verification of the Honorable Marcoleta in the Good Government Committee, not anymore in the Franchise Committee. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Much Umipal as na, no? Umipal na naman. I want to accommodate, no? Pero marami tayong mga kasamahan nag-aantay, no, na mag-interpolate pa. And gaya lang nabanggit ng lawyer ng ABS-CBN, I can recall na may pinakita silang titulo rito na original na maluma na. And it was inspected, no? Tiningnan ng mga kasamahan natin dito, and they were required to submit a certified true copy. At andyan na yan sa Secretariat. If some of our members are not satisfied, then so be it. No? But hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng titulo. Mr. Chair, ang pinakita po nila Yes, is an Deputy Speaker owner's Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Sabog. Pwede po bang Hearing suspended.
Buisit talagang sarati na to. Oo. Kahit kailan, oo. Itong pangpagulo sa hearing eh. Oh, puro tanggol-tanggol ang ginagawa. Ang sinasabi po rito, Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines, when the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito. Ano ba yung condition na binigay ko? Isa lamang po eh. Magsama ka naman kako ng reporter sa ibang networks. Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi na-aireng mga political ads, at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yon ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay Vice Presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy?
May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter. How does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue that needs to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa'yo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang patakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-espesyal na pribilehyo, bakit naman hindi ka i-renew? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin na yung taga-Bohol, inaasunto niya nga kayo kung ba't nyo sinasabi na ako ang principal author, sapagkat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon ay gobernador ng Bohol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yung po ba dadagdagan pa ng mga komento? Balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you're supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That it is there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po, marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger.
Yung message po ang importante. Wala po kaming personal attacks sa inyo, Your Honor. Di naman po kami nag-ad hominem attacks sa news, Your Honor. Makatwid, hindi mo alam na binigyan ko ng kopya ng text messages na yung reporter mo at saka ako, binigyan ko si President Carlo Katigbak. Hindi mo alam yun? Hindi mo alam? The text message, Your Honor, yes, I'm aware. Oh, alam mo pala eh. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw pa lang nag-alok eh. Sumunod naman siya, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10:30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? Eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Tapos inulit niya pangalawang gabi. Nakita mo pala yung text message eh. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya eh, alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Ba't di mo siya sinabihan ng gano'n? Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano ako maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi That mo, same night, Your Honor. ang sinasabi mo, Ms. Ging Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa iyo na abogado pa naman. Alam mo, tingin ko sa kanya, bata pa yun eh. Baka kung hindi ganyan sana yung kanyang pasimula, baka malay mo, may future siya sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. Ako pagka parehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice, hindi na bago sa akin yun eh. Nandun yung kalaban na abogado, nandun ka. Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yun eh. Nagkaiba tayo ng opinion, halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution, or baligtarin natin, he is the prosecutor, ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan nagtanong sa inyo kanina eh. Meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee as a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS-CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh, Ms. Ging. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS-CBN? Okay, Mr. unahan ko Chair, na kayo. Section 2 of this decree. Every radio station or television channel shall allocate at least 2 hours a day as a program or programs rendering public service
during such broadcast hours as are normally regarded in the industry as prime time for a particular type of program and its appropriate audience. Public service refers to news, educational and cultural presentation, and other programs informing the people of advances in science, industry, farming, and technology, of policies and important undertaking in government designed to promote or safeguard the public welfare, of matters related to physical, intellectual, and moral development of the young, or of traditions, values, and activities which constitute the cultural heritage of the nation. Let's do some accounting here. Ang sinasabi po dito, Mr. Carlo Katigbak, may I address you now because you will, you're the highest ranking official of ABS-CBN present. This law categorically sets at least 2 hours a day, prime time, for programs on public service. Lahat ng ito in-enumerate dito. Ano po yung prime time sa ABS-CBN? Between what time until what time? Your Honor, 6 p.m. to 10 p.m. po. Okay. So ilang pong programa, maliban po sa Make It With You, alam ko po yun eh. Kasi ang asawa ko po ay talagang avid fan ni Enrique Hill at saka yung Liza Soberano. Kaya ako po napapanood yun, ayaw po kasi ng asawa kong nanonood siya nang wala siyang kasama. So kahit na po ako'y basa ng basa sa maraming mga papeles, kailangan ko pong pumanik para panoorin yun. Meron pang probinsyano. Sunod-sunod po yun eh. Ito po ba yung sinasabi ng batas dito na dapat 2 hours man lang informing the people of advances in science, in industry, in farming, in technology, of policies and important and blah, blah, blah. Wala akong nakikitang ganito eh, Mr. Caparas. Katigbak. Ito po ay isang batas na hindi pa nare-repeal. Hindi po ba hanggang alas 10, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, Maliban sir. sa balita, meron po kayong balita. Ang problema, yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na, yung Sagip Party List ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Ni-rape si ganito, ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga cliche, gagawin po namin ang nararapat na reforma kung ganito po, ganyan-ganyan. Pagbibigyan po namin lahat, nakapagsalita sa loobin nila kung kami po ay nakagawa ng ganito, nakapanakit ng gano'n at ganyan. Naalala ko po tuloy, I think that was the 14th Congress. Ang speaker po ay Speaker Boy Nograles. Ang pinag-uusapan po noon yung right of reply. Ito po sana yung batas na tatapat dun sa kung meron kayong nasaling na damdamin, meron kayong nai-report na medyo nakatama sa kanyang puso, halimbawa, nagkakaroon ng pagkakataong makapagsalita sana. Yun po yung right of reply. Alam po ba ninyo na nung panahon na yun, dahil sa lakas ng media, kasama po ang ABS-CBN, talagang nandi po yung mga ibang mga reporters. Sa lakas po ng media, na ayaw po nila yung right of reply,
yung pong chairman ng Public Information Committee, ayaw na niyang magdepensa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung dalawa pong authors ng batas na yon, right of reply, hindi ko na po babanggitin sapat yung isa ay nasa Senado na. Ayaw po nilang idepensa. Nakiusap po sa akin si Speaker Nograles kung pwedeng ako. Sabi ko, Speaker, bakit ako? Hindi naman ako membro ng... Hindi na nga ako miyembro. Sabi ko, hindi naman ako author. Hindi, sabi niya, parang tulong mo na lang sa atin kasi wala nang gustong magdepensa on the floor. Second reading na po sana yun eh. Sa lakas po ng media, particular na po ang ABS-CBN,